Itong Converge Fiber Excess ay nag-iipon ng mga first round picks at second round picks para sa darating na draft. Ito ang plano nila, nakita na natin. Dahil pagkatapos nilang makuha itong si Jerick Balanza dito o pagkatapos nilang i-trade itong si Jerick Balanza dito sa Magnolia, meron ng 3 second round picks itong Converge Fiber Excess. At ngayon ay handa na raw silang makipag-trade dito sa Barangay Ginebra para makakuha ng isang draft pick. Whether first round or second round yan, depende kung sino ang i-offer nila. Pero ngayon ay handa na raw itong Converge dahil ang gusto nila makakuha ay additional picks para doon sila magre-rebuild. Mukhang hindi sa trade gagawin nitong Converge yung rebuilding nila kung hindi dito sa darating na PBA draft. So ang tanong ngayon ay sino ang pwede nilang i-offer dito sa Barangay Ginebra. Sa tingin ko, isang pwede nilang ibigay dyan ay itong si Jeyo Ambohot. Kasi Ambohot ay isang 6'7 stretch 4 na may 3-point shooting at makatutulong yan dito kay Coach Tim Cone kapag nakuha nila. Dahil alam natin ang Barangay Ginebra ngayon nangangailangan ng additional big men at additional scorers. Kapag nakuha nila to si Ambohot, gagaan na yung rotation nila. Magkakaroon na sila ng additional options pagdating dito sa kanilang center at power forward slot. Pwede na rin nila sigurong i-trade dito si Onwubere habang maganda pa yung trade value nito para makuha yung iba pang mga players. Sa ngayon, itong Converge Fiber Excess, medyo ongoing na yung mga plano nila, kabilang na yung pag-trade dito kay Shawnee Winston. At wag na tayong magulat kung yung iba pang players nila ay on the way out na rin. Dahil nga ang gusto nila ay makakuha ng magaling na draft picks para sa next season na rebuilding nila. Ito namang Barangay Ginebra, win now ngayon yan syempre. So kukuha din yan ng mga players na i-offer ng Converge provided na ito ay mag-fit dito sa sistema nila. So abangan natin kung kailan matutuloy ang trade transaction na ito. Maganda na ang performance nitong NLEX Road Warriors pero mukhang naghahanap pa sila ng oportunidad para ma-sustain ito. At ngayon ay mukhang gusto nilang pumasok sa isang trade para makakuha ng iba pang mga players. Maganda naman itong lineup na itong NLEX Road Warriors kung titignan natin. Pero mukhang ang tinitignan nila ay beyond the eliminations na. Gusto nila pagpasok ng playoffs lalo silang maging handa. At ang isang nga sa tinitignan nila dyan ay yung pagkuha ng mga panibagong players. At ang posible din dyan syempre ang gawin ay mag-trade sila ng mga players na hindi na nila masyadong kailangan. Depende rin kasi yan doon sa takbo at doon sa paggamit ng mga players. At ang isang posible raw na matanggal dito sa NLEX Road Warriors ay itong si Ato Olar. Si Ato Olar daw, of course alam natin yan, mahusay na player yan, nasa Blackwater pa. Pero malamang daw to ay dalhin dito sa Meralco Boats o kaya TNT Tropa. At ito naman si Sean Anthony na isang veterano, baka matrade din. Medyo hindi pa maliwanag kung saan mapupunta to si Anthony pero well-traveled na to. Pagdating sa PBA, alam natin marami na tong teams na pinuntahan at ang tanong na lamang ngayon ay kung saan siya madadala. Dahil itong si Sean Anthony, mukhang alam natin mahusay to kaya lang naging injury prone at hindi na rin bata. Baka ito ang i-trade ng NLEX para makakuha ng mas batang player o di kaya naman ay isang pick. Sa ngayon kasi baka mga second round pick ang value nito si Sean Anthony pero kung dadagdagan ng iba pang players ng NLEX, mas tataas ito. Sa ngayon kasi ang focus ng NLEX, una kumuha ng isang center. Siyempre malaking bagay nung nawala si Brandon Ganuelas Roses sa kanila. Kaya iyan ngayon ang kanilang tinitignan. Ang paniwala nga ng iba, baka ito si Poy Era mapalik dito sa Road Warriors sa isang 3-team trade kasama TNT at Blackwater. So baka to si Sean Anthony sa Blackwater ang maging bagsak nito. Hindi pa natin natitiyak pero maliwanag dito na itong si Sean Anthony ay baka matrade na at hindi magtagal sa NLEX.